Kapag pinili ng isang babae ang ibang lalaki, parang gumuho ang mundo mo. Yung tipong ikaw na ang nagbigay ng lahat, pero sa dulo hindi ka pa rin ang pinili. Masakit, nakakabaliw, nakakababa ng halaga. Pero teka, baka hindi mo pa alam na sa pagpili niya sa iba, dun ka nanalo. Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na okay ka. Ito ay tungkol sa Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na nagtuturo kung paanong ang tunay na tagumpay ay makakamit hindi sa panlabas na laban, kundi sa panloob na kapayapaan. Part 1. Acceptance is power. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang gusto ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay ang katahimikan. Kapag tinanggap mong hindi ikaw ang pinili, pero pinili mo pa ring magpakatino, magpatuloy, at hindi sirain ang sarili mo sa galit at selos, ikaw ang panalo. Bakit? Kasi kaya mong tanggapin ang katotohanan nang hindi nawawala ang respeto sa sarili. Part 2. Detachment is freedom. Epictetus once said, "Freedom is the only worthy goal in life." Kapag mahal mo ang isang tao, natural na gusto mong makasama siya. Pero kapag pinili niyang iba, hawak mo pa rin ang kalayaan mo, kalayaang hindi habulin ng ayaw sa'yo, kalayaang pakawalan ng hindi mo kontrolado. Alam mo kung anong hindi kayang gawin ng ibang tao? Ang manatiling kalmado sa gitna ng rejection, ang hindi magwala, ang hindi mag-post ng sana masaya ka sa Facebook. Pero ikaw ginagawa mo ito hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas. Detachment is not giving up on love. It's choosing yourself when love no longer serves you. Part 3. Pain is a teacher. Totoo, masakit. Pero kahit ang Stoics gaya ni Seneca ay aminadong nasasaktan din. Ang kaibahan, ginagawa nilang guro ang sakit, hindi sila nabubulag sa emosyon. Nakikinig sila sa aral ng bawat pagkawala. Tanungin mo sarili mo, bakit ka nasasaktan? Dahil ba iniwan ka niya? O dahil umasa ka na siya ang sagot sa lahat mong dasal? Sa Stoicism, natutunan mong hindi mo pwedeng gawing sentro ng mundo ang isang tao. Dahil kapag nawala siya parang gumuho ang mundo mo. Pero ang tunay na Stoic, kahit mawalan, nakatayo pa rin. Umiiyak, pero matatag. Part 4. Your worth is not based on rejection. Hindi ka kulang. Hindi ka pangit. Hindi ka mahina. Hindi dahil pinili niyang iba, ay mas mababa ka na. Ayon kay Epictetus, a man is not hurt by what happens, but by his opinion of what happens. Kung naniniwala kang iniwan ka, dahil wala kang kwenta, doon ka lang matatalo. Pero kung naniniwala kang iniwan ka, dahil may ibang landas kang dapat tahakin, mas malawak, mas payapa, mas totoo, doon mo makikita ang panalo. Ikaw ay buo pa rin kahit may umalis. At minsan ang pagkawala ng isang tao ay pintuan papunta sa mas magandang bersyon mo. Part 5. The Quiet Victory. Habang sila ay abala sa bagong relasyon, habang sila ay nagpapakita ng kasiyahan, ikaw naman ay tahimik na lumalago. Tahimik mong inaayos ang sarili. Tahimik mong binubuo ang panibagong mundo. At sa isang araw na hindi mo inaasahan, mararamdaman mong wala na ang sakit. Hindi dahil nagalit ka, kundi dahil tinanggap mo. At yun ang hindi kayang tapatan ng kahit anong rebound. Ang kapayapaang galing sa loob. Ang lakas na hindi kailangan ipagsigawan. Ang tagumpay na hindi nasusukat sa likes o bagong kapalit. Part 6. The Path of Self-Transformation. Kapag iniwan ka ng taong minahal mo, may isang malaking pagkakataon na nakatago diyan ang pagkakataong baguhin ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagiging bitter o paghahanap ng ganti, kundi sa pagyakap sa pagbabago. Stoics tulad ni Marcus Aurelius ay nagsabing, "Waste no more time arguing what a good man should be one." Huwag mong sayangin ang panahon sa pag-aalala sa nawala. Gamitin mo ito para maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Para sa taong may lakas na hindi matitinag ng kahit anong pagsubok. Sa bawat luha may lakas na nabubuo. Sa bawat pagkadapa, may aral na natutunan. At sa bawat pagkawala, may bagong daan na bubuksan. Part 7. Resilience, a bouncing back stronger. Ang resiliency ay hindi lang basta pagtitiis ng sakit. Ito ay ang kakayahang bumangon. Kahit na ilang ulit ka pang madapa. Sabi ni Epictetus, difficulties strengthen the mind as labor does the body. Kapag pinili mong bumangon pagkatapos ng rejection, hindi ka lang basta nag-survive, nag-grow ka,
Nag-evolve ka, ang bawat sugat ay ginagawang marka ng iyong tapang, hindi kahinaan. Ito ang tunay na panalo, hindi yung palaging nasa ibabaw, kundi yung hindi sumusuko kahit madapa. Part 8, ang tunay na kahulugan ng panalo. Maraming tao ang naniniwala na panalo ka lang kapag ikaw ang nanalo sa labas, pag may kasama ka, kapag pinili ka, kapag hindi ka iniwan. Pero ang Stoicism ay nagtuturo ng ibang paningin. Sabi ni Seneca, true happiness is to enjoy the present, without anxious dependence upon the future. Ang tunay na panalo ay nasa kapayapaan ng puso, sa pagtanggap ng sarili, sa pag-ibig na hindi umaasa sa iba. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo ng buo, kahit wala ang isang tao, hindi ka nagkukulang. Part 9, moving forward with purpose. Hindi lang ito tungkol sa pagbitaw, kundi tungkol sa paglakad ng may direksyon. Pag-ibig na walang pagsiselos, walang panghuhusga, walang pagkukulang. Pag-ibig na malaya. Gamitin ang sakit bilang gasolina, hindi para wasakin ka, kundi para itulak kang lumakad sa landas ng paglago. Sino ba ang nagsabing, dapat ka lang umiyak at mawalan? Ang buhay ay patuloy na umikot at kailangang ikaw ay tumakbo kasama nito. Kapag pinili niya ang ibang lalaki, hindi iyon ang katapusan. Iyon ang simula ng iyong paglalakbay, ang paglalakbay patungo sa isang mas malakas, mas matatag at mas malayang ikaw. At tandaan, hindi mo kailangan ng kanyang pagbalik para maging kumpleto. Kumpleto ka na. Kung gusto mo pa ng mga ganitong malalalim na usapan tungkol sa buhay, pag-ibig at pagharap sa mga pagsubok gamit ang Stoicism, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong Stoic mindset. Tara, sabay tayong lumakas, sabay tayong mag-grow. Hanggang sa muli, panalo ka.